Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabuti at hindi na ako hinabol ni Adrian pagkaalis hanggang sa makasakay ako ng jeep. Naging mabilis din ang biyahe ko pa uwi. At pagdating nga sa bahay, ay bagsak kaagad ang katawan ko at kaagad akong nakatulog. Bandang 6:00 ng umaga nang magising ako dahil naramdaman ko ang paghilab ng aking tiyan. Dali-dali akong bumangon sa higaan ko at agad akong nagtungo sa banyo para doon magsuka. Naabutan ko pang nagluluto si tatay sa kusina. Binati pa ako nito nang daanin ko siya. "Anak, magandang umaga. Mabuti at gising ka na. Halika't mag-almusal muna tayo. May pasok ka pa, hindi ba?" Sambit pa ni tatay. Pero imbes na sumagot ay tango lamang ang naitugon ko dito at hindi na ako makapagsalita. Nakatakip na rin kasi ang kanang palad ko sa aking bibig at talagang naduduwal na ako. "Ayos ka lang ba?" Muling sambit ni tatay. Bagaman may pagtatakang nakaukit sa kanyang hitsura, ay mababakasan din iyon ng pag-alala. Pero ni tango ay hindi ko nagawa sa kanya at dire-diretso na akong lumabas ng bahay at nagtungo kaagad sa banyo. Doon ay duwal ako ng duwal, ngunit wala namang nailalabas. Umagang umaga, nanghihina na ako. Dagdagan pa ng amoy ng ginigisang bawang kanina. Sobrang nalalambot ang buo kong sistema. Napaluha ako. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Kada umaga, kung hindi nahihilo ay nagsusuka naman ako. Halos ayaw ko na rin bumangon sa higaan ko at gusto ko na lamang matulog sa buong maghapon. Kahit nalalambot ang tuhod ko, ay tumayo ako mula sa pagkakaluhod ko sa bowl at binuhusan iyon. Nakatungo pa ako naglalakad papasok pabalik ng kusina. At nasa bungad pa lamang ako, ay nariyan na naman ang napakabahong amoy ng bawang. Muli ako napaduwal sa labas ng bahay. Hindi ko na kaya. Nanghihina na talaga ako. "Ayos ka lang ba, anak?" Bigla ay narinig ko ang boses ni tatay sa gilid ko. Nang tingaliin ko ito, ay nakita kong may hawak itong isang basong tubig. Inabot niya iyon sa akin. Ininom ko naman iyon. Napatayo ako ng maayos. "Ayos lang po, tay." Ani ko na hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Napatungo pa ako. Natatakot kasi ako kasi katulad ng sinabi ni Jenny kahapon ay baka itong nararanasan ko ay isa ring sintomas ng pagbubuntis. Hindi pa ako handa. Nakakatakot. Hindi ko kayang makita ang magiging reaksyon nila. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. "May nakain ka bang hindi maganda kanina sa trabaho mo at bigla kang naduwal?" Nag-aalalang tanong nito sa akin. Napabugad din ako ng hangin at saka ito nilingon. "Nalamigan lang ho siguro ako, tay." Pagsisinungaling ko. Tumango ito. "O siya, halika na at kumain na ng agahan. Ipagtitimpla na rin kita ng gatas at may pasok ka pa." "Teka, makakapasok ka ba ngayon? Mukhang masama talaga ang pakiramdam mo, anak." Wika ni tatay at lumapit sa akin. Sinalat nito ang noo ko. "Hindi ka naman mainit pero namumutla ka." Muli ay nag-iwas ako ng tingin. "Ayos lang po ako, tatay. Papasok po ako. Tara na po mag-umagahan." Sambit ko at nagpatiuna na sa pagpasok sa loob ng kusina. At dahil hinang-hina ngayon ang pakiramdam ko, ay dumiretso na ako kaagad ng upo sa hapag. Sumunod naman si tatay at agad ako nitong pinagtimpla ng gatas. Matapos noon ay nilapag niya iyon sa aking harapan. "Salamat, tay." Sambit kong tinakpan ng ilong ko dahil talagang nababahuan ako sa amoy ng bawang. "Bakit, anak? May babaho ba?" Nagtataka pang tanong ni tatay nang mapansin ang pagkunat ng aking noo. Inamoy pa nito ang sarili niya. "Wala naman, hindi naman ako mabaho, anak ah." Nagtataka pang dagdag nito. Napailing naman ako. "Hindi ikaw, tay. Ang baho lang ho ng bawang na sinangag ninyo. Hindi ba ho kayo nababahuan?" Salubong pa rin ang kilay na sambit ko at saka uminom ng gatas sa tasa.
Nagsalubong naman na magkabilang kilay ni tatay. Hindi naman anak, ang bango nga ng bawang. Hindi ba at nababanguhan ka rin niyan dati sa tuwing nagsasangag ka? May pagtatakang sambit pa nito sa akin. Natigilan naman ako sa sinabi niyang iyon. Napatikim ako at nag-iwas ng tingin, lalo na at titig na titig sa akin si tatay. Baka ho ipagod lang ito sa trabaho, kaya ganun. Ani ko at nagpakawala na mapaklang tawa. Samantala ay hindi naman maalis ang magkasalubong na kilay ni tatay. Tila nagtataka pa rin ito sa inaasta ko. Muli ay napatikim ako dahil doon. Si nanay po pala tay, sambit ko na lamang. Dahil sa tanong kong iyon ay saka lamang nawala ang pagkunot ng noo ni tatay. Nasa kwarto pa anak at natutulog. Mamayang 8:00 pa ang gising nun. Tumango na lamang ako at hindi na imik. Muli ay uminom ako ng gatas at nang makita ko ang tatay na sinasandukan ako ng sinangag ay umiling ako dito. Ayaw mo bang kumain? Umiling ako. Wala po akong gana tatay. Sa universidad na lang po ako kakain. Pasensya na po. Nahihiyang sambit ko at saka nag-iwas ng tingin. Ayaw ko kasi talaga ng amoy ng bawang. Baka hindi ko lamang malunok iyon at maduwal pa ako. O siya, pagdating sa eskwelahan ay kumain ka anak ha. Tumango ako kay tatay at matapos ko ngang inumin ng gatas na tinimpla ni tatay ay nagpaalam na akong mag-aasikaso na para sa pagpasok ko. Nagtungo muna ako sa kwarto at naghanda na maiisuot kong uniform ngayong araw. At habang inaayos ko ang mga gamit ko, ay nahagip ng paningin ko ang cellphone na pinahiram sa akin ni Nathan. Inabot ko iyon at saka binuksan. Napabuga pa ako ng hangin nang makitang wala pa ring paramdam sa akin si Nathan. Hindi ko naman ito namimiss, ngunit may kung ano kasing bumubulong sa akin na dapat kong makausap ito. Tila may nag-uudyok na kausapin ko si Nathan at kailangan ko iyong gawin. Kaya naman ay sinunod ko ang pakiramdam ko. Walang pagdadalawang isip na nagtipa ako ng mensahe para dito. Nathan, pwede ba tayo mag-usap? Matapos kong maipadala ang mensahe na iyon ay itinago ko na ang cellphone sa bag ko at kaagad na nag-asikaso at papasok na ako. Mamaya ko na lamang titingnan kung may reply ito sa akin. Napabuga ako ng hangin. Talagang tamad na tamad ngayon ang katawan ko. Nangihina rin ako at gusto ko na lamang matulog maghapon. Sadyang pinipilit ko lang ang sarili ko at tinatanggi ang mga nararamdaman ko. Lumabas ako sa bahay at nagtungo sa banyo. Kahit sa pagligo ko ay masyado rin ako natagalan. Pakiramdam ko rin kasi ay ang bagal-bagal kong kumilos. Nang matapos ay kaagad ako nagtungo sa kwarto ko. Nagbihis ako at agad ako nagpaalam kay tatay na papasok na. Tulog pa rin kasi si nanay, kaya kay tatay lang ako nakapagpaalam. Mag-iingat ka anak, kumain ka ha pagdating doon, lalo na at wala pang laman ang tiyan mo. Paalala pa nito sa akin bago ako lumabas ng bahay. Tumango naman ako dito at saka nag-abang ng jeep sa labas. Kahit sa pag-abang ay talagang tinatamad ako. Mabuti at kaagading dumaan ng jeep at nakasakay din kaagad ako. Ngunit sa buong durasyon ng biyahe ay hindi ko maiwasang mahilo. Bukod kasi sa siksikan na at masyadong punoan na ang jeep ay halo-halo rin ang pabangong nalalanghap ko. Kaya bago pa man ako masuka ay nagmamadali na ako sa pagsuot ng face mask. Mabuti na lang din at may dala akong Vicks at nilagay ko iyon sa aking sentido. Pagdating naman sa universidad ay kaagad akong sinalubong ni Jenny. Hinila ako nito sa gilid at hindi pa naman namin oras ng klase. Okay ka lang? Mukhang stress na stress ka ah. Sambit nito sa akin. Nailing naman ako. Nahihilo ako Jenny. Ani ko at napakapit sa kanya. Masama pa rin kasi talaga ang pakiramdam ko hanggang ngayon. Inaantok, nahihilo at naduduwal ako. Agad naman niya akong iginiya sa upuan pagkasabi ko. Inalalayan niya pa ako. Nagpasalamat naman ako dito at muling naglagay ng Vicks sa sentido at ilong ko pagkaupo ko. Kumusta ang resulta Isabela? Pabulong na sambit ni Jenny sa akin maya-maya. Napalingon naman ako dito.
Nagsalubong pa magkabila kong kilay dahil sa pagtataka. Resulta? Napalinga si Jenny sa paligid at saka dumukwang sa akin. Yung pregnancy test, ano, buntis ka ba? Mahinang tanong niya sa akin. Napailing naman ako. Nakalimutan ko. Pagkagising ko kasi kanina ay paninanduwal ko. Tugon ko naman sa kanya. Nawala talaga sa isipan ko iyon. Nasa bag ko pa rin hanggang ngayon ang pregnancy test. Napatango naman si Jenny. Subukan mo ulit bukas pagkagising mo, okay? Tahimik naman akong tumango. Ayaw ko na muna mag-isip ng kung ano-ano. Lalo na at talagang masama ang pakiramdam ko. Pasok na tayo? Teka, kaya mo bang maglakad? Baka mahilo ka pa. Tumango ako. Kaya ko, Jenny, pero dahan-dahan lang. Tumayo na ako at kumapit kay Jenny. Nagtungo na kami sa silid ng una naming subject. Pero pagdating naman doon, ay muli na naman akong dinalaw ng antok. At kahit anong pigil ko na wag mapapikit ay hindi ko talaga kaya. Yumuko ako sa desk at hindi na nilabanan ang antok ko. At sa lahat ng subject namin ngayong umaga ay ganoon ang ginawa ko. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang matulog. Ani pa nga ni Jenny ay may isang professor na pinagigising ako. Pero wala itong nagawa at talagang malalim ang tulog ko. At kahit nang pumatak ang hapon, ay ganoon pa rin ang ginawa ko. Wala ka ng ibang ginawa kundi matulog maghapon, Isabela. Mabuti at napakiusapan ko yung mga professor at sinabi kong may pasok ka na madaling araw sa trabaho mo. Hindi naman sila nagalit. Pero sana raw sa susunod ay wag nang maulit pa iyon sa klase nila. Sambit ni Jenny nang mag-break time na kami. May vacant kami ng 1 oras at ang subject namin na susunod ay huling subject na namin ngayong araw. Antok na antok kasi talaga ako, Jenny. Parang tinatamad ang katawan ko at ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Gusto ko na lang matulog maghapon. Ani ko naman dito. Ngayon nga ay parang hinihila na naman ang mga mata ko papikit. Nilalabanan ko lamang. Napatango si Jenny. Kailangan mo na talagang makumpirma yung nararamdaman mo, Isabela. Hindi ako nakaimig. Gusto ko na ring malaman, ngunit may parte sa akin na natatakot ako. Ngunit aminado naman ako sa sarili ko na may kakaiba talaga ngayon sa katawan ko. Sanay ako mapuyat at kahit kapos sa tulog ay hindi naman ako nakakatulog sa klase, lalo na at buong maghapon. At bukod pa doon ay hindi maselan ang pangamoy ko. Hindi ako mababahuan dahil lang sa bawang at hindi rin ako naduduwal kada gigising ako. Bukas pagkagising ko, gagawin ko na. Tumango naman si Jenny. Inabot nito ang kanang kamay ko at pinisil iyon. Lakasan mo ang loob mo, okay? Nandito ako para sa'yo. Nagpapasalamat ako at meron akong kaibigan na katulad ni Jenny at hindi ako tinalikuran kahit anuman ang nagiging desisyon ko. Ngunit paano naman ang mga magulang ko? Paano kung buntis nga ako? Anong magiging reaksyon nila sa akin? Paniguradong madidismaya sila at magagalit. At ano pa kung malaman nila na ang nakadisgrasya sa akin ay si Nathan? Paniguradong bangungot ito sa kanila. Natatakot din ako at baka muling atakihin si nanay at papaano si tatay. Paano kung higit pa sa pananaksak ang magawa nito? Diyos ko, paniguradong mababaliw ako at hindi ko kakayanin ito sa pangalawang pagkakataon. Kaloob ng Diyos ang bata. Ngunit sa sitwasyon ko ay hindi pa iyon nararapat. Napakadami ko pang pangarap para sa akin at sa pamilya ko mismo. Paano ko matutupad iyon kung may bata nang nabuo? Minsan ako nagkamali at ayaw ko nang maulit iyon ngayon. Hindi ko nakakayanin ang magiging reaksyon ng mga magulang ko. Lutang ang pakiramdam ko nang bumalik kami sa klase ni Jenny matapos ang bakante naming oras. Masama pa rin ang pakiramdam ko, ngunit mabuti na lamang at hindi na ako nakatulog. Pagdating naman ng uwian ay nagmadali na ako sa pag-uwi. Bago pa ako makababa ng jeep ay pinaalalahanan ako ni Jenny tungkol sa pregnancy test. Balitaan mo ako kung ano resulta ha. Tatagan mo lang ang loob mo. Aniya at pinisilang kanang kamay ko. Tumango naman ako at tipid na ngumiti dito.
Bumaba na ako ng jeep at nagtungo na sa bahay namin. Nagmano ako kina tatay at nanay nang maabutan ko ito sa sala. Kinumusta nila ang araw ko. Sinabi kong ayos lang naman at agad na ako nagpaalam na magpapahinga na muna ako at may pasok pa ako mamaya. Gigisingin na lang kita mamaya, Isabela. Tugon pa ni tatay sa akin. Ngumiti ako dito. Sige po tay, maraming salamat. Sambit ko at dumiretso na ako sa kwarto ko. Pagdating doon ay nagpakwala ako ng mabigat na paghinga at hindi pa man ako nakakabihis ay agad na akong nahiga sa papag. Matagal akong nakatulala sa kisame ng bahay nang maisipan kong tingnan ng cellphone kung may reply na ba si Nathan. Ngunit katulad ng inaasahan, wala akong natanggap dito. Napabuga lamang ako ng hangin at napailing. Muli ako napatulala sa kisame. Kung sa ibang pagkakataon lamang ay siguradong natuwa na ako, lalo na at walang paramdam si Nathan. Ibig sabihin lang ay matiwasay na ang buhay ko. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Ewan ko ba at tila may nag-uudyok sa akin na kailangan ko itong makausap. Muli ay napabuga ako ng hangin at pinikit ang aking mga mata. Bukas ay susubukan ko muling padalhan ito ng mensahe. Marahang pagtapik ni tatay sa aking balikat ang nagpagising sa akin. Nang idilat ko ang talukap ng mga mata ko, ay naabutan ko itong nakadungaw sa akin. Anak, hindi ka ba papasok? Pasado 8:00 na. Anito sa akin. Po? Dali-dali naman ako napabangon at sinulipan ng orasang nakasabit sa dingding ng kwarto ko. Pupungas-pungas pa ako. Tay, bakit hindi niyo po ako ginising kanina pa? Ani ko, sa malumanay na tono. Bumaba ako sa papag at kinuha ang tuwalyang nakasabit sa dingding. Kailangan ko nang magmadali. Mahuhuli ako. Sayang ang kikitain ko, lalo na at madami akong bayarin. Anak, kanina pa kitang ginigising. Bago mag 8:00 ay ginising na kita. Mukhang napasarap lang ang tulog mo. Tumango ako. Pasensya na po tay. Sige po, maliligo na ako. Kumain ka na muna anak bago ka maligo. Umiling ako. Hindi na po tay, sa trabaho na lang po. Ani ko at saka lumabas ng kwarto. Sumunod naman sa akin si tatay sa paglabas. Nagmadali na ako sa pagligo ko kahit nahihilo ako. Pati pagbihis ay minadali ko na rin at nang okay na ay nagpaalam na akong mauna na ako. Mabuti at hindi ako natagalan sa pagsakay ng jeep. Pagkarating sa bar ay kaagad na akong nag-ayos, lalo na at ako na lamang mag-isa sa loob ng dressing room. Matapos ko mag-makeup ay nagsimula ako sa pagtrabaho. Agad kong hinanap si Mona at dito sumama. Isabela, himala at na-late ka. Bati nito sa akin nang makita ako. Tumango ako. Napasarap lang ang tulog ko. Ani ko naman. Mabuti at loyal yung mga customer mo sa'yo. Inalok ni Clara ng Yossi, tinanggihan at ikaw ang hinahanap. Kaya puntahan mo na sila, sayang naman ang tip. Sige Mona, una muna ako ha. Matapos ko magpaalam ay nagtungo na ako sa mga customer dito sa loob ng bar. Pasalamat din ako at kahit nahuli ako ay sa akin pa rin sila bumibili. Thank you sir. Ani ko sa isa kong customer nang magbigay ito ng malaking tip sa akin. You're always welcome Isabela. Just stay beautiful at sa'yo ako bibili palagi. Ani itong may pagkindat pa. Nginitian ko naman ito at nagpaalam na. Bumalik ako kay Mona. Napabuga pa ako ng hangin at bigla ay napakapit ako dito. Okay ka lang Isabela? Anong nangyari sa'yo? Bigla akong nahilo Mona. Hindi ko rin gusto ang amoy ng alak, ang baho. Tugon ko sa kanya. Napapikit na ako at mas lalong umikot ang paningin ko dahil sa likot ng neon lights dito sa loob ng bar. Naku, para ka namang buntis niyan. Ang tagal-tagal na natin dito. Ngayon ka lang nahilo ng ganyan. Tara, puntahan muna natin si Miss Jana para makauwi ka na maaga at mukhang hindi mo rin talaga kaya. Kanina ko pa rin napapansin yung pamumutla mo. Uwi ka ni Mona at hinila ako paalis ng bar. Samantala ay tila natigilan naman ako sa una niyang sinabi.
hindi pa ako nakaimik doon. At hanggang sa makausap namin si Miss Jana at pinaalam ako dito ni Mona ay hindi pa rin ako makapagsalita. Iniisip ko rin yung sinabi niya na para daw akong buntis. At kahit sakay-sakay na ako ng jeep pa uwi, ay laman pa rin ng isipan ko ang sinabi niyang iyon. Pagdating sa bahay ay nagpalit lamang ako ng damit at tinanggal ang makeup ko. Matapos noon ay kaagad na akong nakatulog. At katulad kahapon, nagising ako kinaumagahan dahil sa paghilab ng aking tiyan. Nagmamadali ko pang kinuha ang pregnancy test sa bag ko at agad na nagtungo sa banyo. Natatakot ako, ngunit kailangan ko nang kumpirmahin ang nararamdaman ko. Matapos ko magsuka, ay binuksan ko ang pregnancy test at binasa ang instruction kung papaano ang gagawing iyon sa kabila ng panginginig ng buo kong sistema. Napabuga ko ng hangin habang hinihintay ko ang resulta. At makalipas lamang ng 5 minuto ay saka ko lang napagdesisyon ng tingnan iyon. At halos mapako ako sa kinatatayuan ko at sunod-sunod na pumapatak ang mga luha ko sa magkabila kong mga mata nang makitang pare-pareho ang resulta ng 3 pregnancy test na binili ni Jenny. Lahat iyon ay may 2 guhit. Nanginig ang mga daliri ko. Malakas ang kalabog ng dibdib ko. Iniisip ko na sana panaginip lamang ang lahat ng ito. Ngunit hindi. Napailing ako. Hindi ito panaginip lamang. Totoong totoo ito. Napapikit ako. Ano ang gagawin ko? Napabuga ako ng hangin. Kailangan ko mag-isip ng tama. Napagdesisyonan ko na lumabas ng banyo. Nakatungo pa akong lumabas doon at hindi sinasadyang mabundol ako ng kung sino. Dahilan upang mabitawan ko ang 3 pregnancy test at nalaglag iyon sa lupa. Nagmamadali kong pinulot iyon, ngunit nang iangat ko ang aking paningin ay naabutan kong nakatitig doon si tatay. Muling kumalabog ng mabilis ang dibdib ko. Tay, bakit may hawak kang ganyan, Isabela? Madiin na tanong nito sa akin. Salubong na rin na magkabilang kilay nito. Nag-iwas ako ng tingin. Wala ho ito. Hindi iyan wala lang. Buntis ka. At sinong ama? Puno ng diin na wika ni tatay, dahilan upang makaramdam ako ng takot dito. Tay, hindi. Hindi ako bulag, Isabela. Nakita ko ang resulta at imposibleng hindi sa'yo yan. Kaya sabihin mo, sino ang ama niyan ha? Pasigaw na sambit nito. Lumapit pa sa akin si tatay at hinawakan ako sa balikat ko. Huwag mong sabihin kay Nathan yan. Sa sinabing iyon ni tatay ay pumatak ang mga luha ko. Napatungo ako. Bakit naman ay biglang si Nathan ang naisip niya? Bigla itong napamura. Tila pagkumpirma iyon ni tatay. Hindi ka pa rin pala tinigilan kahit nakakulong ako noon? Galit na sigaw ni tatay. Nasaksak na at lahat-lahat hindi pa rin nadala? Dagdag na anito pa. Bigla ay tinalikuran ako. Pumasok ito sa kusina at pagbalik ay may daladala na itong itak. Napasinghap ako sa nakita ko. Tay, anong gagawin mo? Natatarantang sambit ko sa kanya. Sinubukan kong lumapit, ngunit sinamaan lamang ako nito ng tingin. Napaatras ako. Pupunta ako sa hasyenda. Susugurin ko doon ang lalaking yun at papatayin ko. Sambit nito at tinalikuran ako. Dahil na rin sa takot ko na makapatay si tatay ay sinundan ko ito. Hindi ko na ininda ang hilong nararamdaman ko at pilit na tinatawag ito. Hanggang sa makarating kami sa hasyenda. Galit na nagsisigaw doon si tatay. Pinaghampas pa nito ang napakatayog na gate. Hanggang sa bumukas iyon at lumabas si Manong Rudy. Nagtataka ito sa ginagawang pagwala ni tatay. Samantalang ako ay iyak lamang ng iyak at pilit na niyayakap si tatay. Nandyan ba si Nathan, ha Rudy? Malamig na tugon ni tatay. Ang mga mata nito ay namumula na dahil sa galit. Umiling naman si Manong Rudy. Ano bang nangyayari, Abner? Isabela? Bumaling ito sa akin. Kailangan kong makausap si Nathan na yan dahil kung hindi, papatayin ko siya. Natigil si tatay sa sinabi niya nang bigla ay may bumisina sa likuran namin. Paglingon ko ay hindi pamilyar na kotse ang bumungad sa amin.
Akmang gigilid na sana ako nang hindi inaasahan ay lumapit doon si tatay at pinaghampas ang hood ng sasakyan. Kailangan kong makausap ang tarantadong Nathan na yon. Ilabas ninyo siya. Galit na sigaw nito. Namumula, ngunit naluluha ang mga mata nito. Napasinghap naman ako. Akman lalapitan ko ito nang bumukas ang driver seat at passenger seat at inuluwa ang mga lalaking naka-uniform ng puti. Sinaway nito si tatay, ngunit hindi ito nagpatinag at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Ilabas niyo si Nathan. Galit na sigaw ni tatay. Hanggang sa umikot ang nagmamaneho ng sasakyan patungo sa backseat at binuksan iyon. Iniluwa naman noon ang napaka-sopistikadang babae at saka lumapit kay tatay. Nasa gilid nito ang dalawang lalaki at tila pinoprotektahan siya. Ang maamo nitong mukha ay mababakasan ng pagtataka. Who are you? And what do you want from my son? Ay nito sa malumanay na boses. Inihakbang ni tatay ang kanyang mga paa papalapit doon. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay humarang na ang dalawang lalaki. Sino ka? At anong kailangan mo sa apo ko? Pag-uulit na ani ng sopistikadang babae. Narinig ko naman ang pagbuga ng hangin ni tatay. Lumapit ako dito at pinisil ito sa braso. Pilit ko na itong hinihila papaalis, ngunit nagmatigas ito. Nabuntis ni Nathan ang anak ko. Galit ngunit nasasaktang saad ni tatay. Muling pumatak ang mga luha nito. Tila may kung ano namang bumaon sa puso ko dahilan upang masaktan ako sa tono ng pagkakasabi niya. Nakita ko naman ang pagtango ng sopistikadang babae. Bumaling ito sa tauhan niya. Tawagin mo si Nathan at pauwin dito sa hasyenda, ngayon din. Utos nito bago bumaling sa amin. Pag-usapan natin ang kasal pagdating ng apo ko. Napasinghap at tila napako naman ako mula sa kinatatayuan ko dahil sa narinig ko. Anong kasal?